So hi at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Piece Chapter 1117 spoiler. Makakalaban nga ni Zoro ang isa sa mga Gorosei. Yun pa nga yung pinaka-inaabangan natin na si Saint Venus. Bukod nga dun may matinding mensahe si Dr. Vegapunk para sa mga D. Pero may matinding ang nangyari sa huli. Kaya ayun, bago natin simulan, huwag kalimutan mag-subscribe at ilike ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1117 at bali wala pa nga tayong title ng chapter na to as of making this video. Sa cover page nagsimula na nga talaga ang paglalakbay ni Yamato sa Wano at binisita niya nga si Yogoro at Nekomamushi. So ayun, kung hindi nga ako nagkakamali nag-stay na nga sa Wano si Nekomamushi at Inoharashi matapos ang laban kay Kaido at itinalaga na nga nila si Carrot bilang bagong leader ng mga Minks. Kaya ayun, nandito pa nga rin si Nekomamushi at kasama nga siya ni Yogoro. Anyway, eto nagsimula nga ang chapter sa reaksyon ng mga pirata na nandyan sa Hachinosu. At maaaring patuloy pa nga rin talagang naglalaban yung mga loko-lokong pirata dyan kahit na nga talagang matindi yung binigay na mensahe sa kanila ni Dr. Vegapunk. Magkakaroon nga rin daw tayo ng update sa mga sword member kung saan nagpapagaling na nga sila sa hospital. At eto finally, makikita natin muli si Smoker. Kausap nga siya ni Tashigi at pupunta nga rin daw ito sa hospital. So ayun, kung maaalala nga natin talagang napalaban nga ng matindi ang mga sword member sa Hachinosu sa ginawa nilang pagligtas kay Kobe. At ang matindi nga dun ang naging kapalit nga walang iba kundi si Garp. Sa ngayon talagang wala pa nga rin tayong balita sa kung ano bang nangyari sa kanya. Pero soon, hopefully sana talagang magkaroon na nga tayo ng update. Balik naman sa Egghead Island kung saan nagpapatuloy nga ang mensahe ni Dr. Vegapunk. At kasabay nga niyan ito ang matindi, nakapalaban na nga si Zoro kay Saint Venus. Maalala nga natin na nasa baba nga si Saint Venus. Pero sa nakaraang chapter nga tumalon nga siya at inislash yung ulap dyan sa taas ng Egghead Island. Maring dyan nga nakita ni Zoro ang Gorosei kaya kinalaban niya nga ito. At ang matindi pa nakilala nga raw ni Zoro ang Kitetsu Blade na gamit ni Saint Venus. Matagal na nga speculation nito pero maaring ang gamit niyang espada ng Gorosei walang iba kundi ang Shodai Kitetsu. Isa nga yan sa mga supreme grade sword kaya rin siguro talaga nakilala ito ni Zoro. At siguradong dahil nga dun kaya niya nilabanan agad ang Gorosei. Matindi nga itong mga tol dahil sa talaga namang inaabangan nga natin ang matchup na to. Tingin ko nga maaaring hindi magtagal yung magiging laban nila sa arc na to, pero at least kahit papano talagang makikita nga nating mag-clash silang dalawa. Sa lahat nga ng mga Gorosei masasabi natin na si Saint Venus siguro nga ang may pinakamagandang ipinakita, kaya titingnan nga natin kung ano ba ang magagawa ni Zoro laban sa Gorosei na yan. At dahil nga sa kinalaban ni Zoro si Saint Venus napahiwalay nga ito sa iba pang mga Gorosei na ngayon nga talagang pinalibutan na ang Ancient Robot. Kung maaalala nga natin sa last chapter napagtanto nga ni York na sa Ancient Robot itinago ni Dr. Vegapunk ang Denden Mushi. Obviously itinago nga yun doon ni Dr. Vegapunk nung una nga natin siyang makita sa kwento. At ngayon talagang wala na ngang choice ang mga Gorosei kundi kaharapin nga ang Ancient Robot. At habang nangyayari nga yan nagpapatuloy naman ang mensahe ni Dr. Vegapunk. Sinabi niya nga na meron siyang mensahe sa mga taong merong di sa pangalan nila at mula nga dyan ipapakita nga raw sa atin si Dragon, si Blackbird, si Sabo at ang iba pa. So kasali nga si Sabo kaya maaaring hindi nga talaga joke yung Sadibu na pangalan niya. So sinabi nga ni Dr. Vegapunk na sa mga di merong bigla na nga lang dyan naputol mga tol ang mensaheng ginagawa ni Dr. Vegapunk dahil sa inatake na nga ng mga Gorosei ang Ancient Robot. At sinabi nga dyan na talagang naputol na nga raw ang mensahe ni Dr. Vegapunk. So yun, inaasahan ko na nga ito na talagang meron ngang pabitin kung saan may sasabihing importante si Dr. Vegapunk at doon na nga rin talaga mapuputol ng mga Gorosei ang broadcast na ginagawa niya. Siguradong napaka-importante nga ng sasabihin ni Dr. Vegapunk patungkol sa mga D at masyado pa nga maaga para sa atin ang malaman nga yon. Pero ano nga kaya talaga ang mensaheng yun ni Dr. Vegapunk patungkol sa mga D? Maring patungkol nga yun sa Will of D kung saan taglay nga ito ng mga taong may di sa pangalan nila o di kaya naman yung parang nasa katauhan nga ni Luffy si Joy Boy na maaaring siyang ang pinakaunang di sa history. So yun, kung meron nga kayong idea mga tol i-comment nyo na nga lang dyan sa baba. Wala nga tayong break next week kaya isang linggo lamang yung hihintayin natin para sa kasunod na chapter. Kung nagustuhan mo nga ang video to, huwag mo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi.
Bagang!